Good morning guys. So ngayon ay June 30. So may for harvest tayo. Ito yung unang harvest natin ng hydraulic. And maliwanag na pero hindi pa naman mainit yung araw kaya palagi ko okay pa naman silang i-harvest. So ang gagawin ko lang naman, ibababa ko sila. So ito, tingnan lang natin mga tanim natin currently. Ibababa ko sila tapos itatambay ko lang muna sila sa baba. If in any case hindi ko sila mauubos for today, ibabalik ko sila dito sa taas to grow more, parang ganun. Anyway, ito yung mga alaga natin dito. So kung mapansin nyo, wala na, yung isang tubo dito. Doon ko na siya nilagay, yung tubo. At yan, nagputol-putol tayo ng mga damo dito. And ayun yung mga mustasa natin. Actually, ang iniisip ko after ko ma-harvest yun nandun sa dulo ay itong plot, lupa kasi ito eh. Bakit taniman na lang natin dito ng mga mustasa, pechay, din sa taas is styrobox. Kasi yung mustasa, pechay, lumaki man ng okay o hindi, goods pa rin. So, sasaboy lang natin sila dyan. Katulad ng ginagawa natin doon. Then ito, di ba sabi ko, i-stop ko to. Pero hindi ko sure eh. Pero kasi may pros and cons din daw siya. Parang baka nakakatulong to sa pag-control ng mga insect, yung mga basil. Anyway, so ito yung mga ibang tanim natin. Ito 618, 613, yun yung tatlo 613 din. And ayun, mapansin mo dito, ayun, mas magandang laki yung tubo nun kaysa dito. Ay hindi, halos pala. Ito yung 618 natin. Tapos yung pH level mga 5.9 ha, 5.9. Yan. Tapos ito, yung for next week natin. Yan, for next week natin yan. Kasi 520. Tama next week. Next week na yan. Siguro mga Thursday, Friday yan. Pwede natin i-harvest yan. So ito yung natin. 6-4, 6-6. Ito yung time na Tuesday and Thursday ang tanim natin. 6-11 and 6-13. Ayun. Yun nga yung Tuesday and Thursday. So after nun, bigla tayo nag 5:30. Then pagkatapos ng 5:30, wala na yung sumunod dyan. Ang sumunod na natin, dapat ano pa yan 6-7. Ito pala 6-6. Yan, 6-6. Tapos yan, 6-4, 6-6, tapos 6-11, 6-13, 5-30. Ito yung una natin na 45 heads kaagad. Hindi naman pala 45 heads yan, sorry. Mali-mali yung kwento ko. Parang nasa 36 yung tinanim natin, tapos tumubo yata lahat yun. So, meron doon tatlo sa dulo, yun, 527 yan. Ito yun naman yung time na meron tayong mga outdoor seedlings, yan. Yung dito sa dalawang box, hindi masyadong halata yung outdoor seedlings. Dito, halata. Kasi, yung na-experience natin sa outdoor seedlings natin, medyo maliit yung pag-grow nila, mabagal. Ganun. Yan. So, ito yung for harvest natin for today. So, kahapon nag-harvest ako ng mga mustasa, pechay, tapos yung pepino kinuha ko na. Dito, baka may isang pipinong lalaki. So, diniligan ko yan ng 2.0 easy kahapon para at least may nutrients siya. Pero gusto ko na siyang tanggalin. Isa palang issue na ibabanggitin ko sa inyo is ito. Ayan o. May mga damage siya. So, based dyan sa damage, yung mga trips to eh. Yan o, mga trips. Kaya nung time nung napansin ko yan, foliar ako ng amo. Yung organic foliar fertilizer, seaweed extract siya na may neem or something ganun. So yan. So ito yung for harvest natin ngayon. Okay naman, kakaiba lang itsura kasi nga medyo naging leggy siya, so tumaas talaga siya. Hopefully maging okay naman yung lasa niya kasi wala pa naman liwanag. Maliwanag na pero hindi pa siya yung direktang sisikatan ng araw. So, tatanggalin ko yan, yung box na yan. Tapos ililipat natin doon. Sorry. Lilipat ko dito. Yan. Lipat ko dito. Tapos ito yung ibababa ko.
So, after then mamaya, pwede kong i-check yung parameters nito. Makita natin yung tubig. Tingnan lang natin. Wait lang Okay yan. Ayan yun siya. Hydraulic. Tinanim natin ng 516. Ngayon ay 630. So yan, may mga talagang nagtutuyo sa ilalim. So in terms naman ng ugat, maganda. Kasi in terms of level ng tubig, parang mga nandito siya. May mga 1/4 pa na tira. Pero okay naman diba? Malinis naman yung ugat niya. Medyo leggy lang siya yan. Mapapansin niya yun. May mga pagitan. Para mga 1 inch or less than an inch yung pagitan ng mga dahon. Ayan. Pero in terms naman ng pait, pumapait kasi ang lettuce. Depende sa pag na-stress sila. So may stress sila pag sobrang init, pag mali yung nutrient solution or mali yung timpla ng nutrient solution. Although ito, magbabago yung nutrient solution yan habang tumatagal kasi Kratky, hindi naman natin na-monitor or hindi natin monitor. Kaya nag-a-adjust tayo ng timpla kasi depende sa nakikita natin after natin ma-harvest. Para, kumbaga, at least nasa optimum condition yung nutrient solution habang lumalaki sila. Yun yung tinitingnan ko. Kaya, ayun. Pero sa palagay ko, goods naman yan. Hopefully, wala naman masyadong damage and yung weight niya is okay naman. Although yung iba maliliit. Hindi naman magiging pantay-pantay lahat yan. So, ito yung iba natin. So, tingnan natin ng 530. So, kasabayan. May kasabayan nun. Ito, kasabayan nito, 530. So, yung mga excess pa yan. So, ito, kukunin na rin natin to. Or pwedeng patagalin ko pa ng konti. Yan. Ito, 525. Mas maliit to kaysa dun. Mas maliit to kaysa dun. Ito. Dapat mas malaki to kung tutuusin. Yun. Regarding nga pala sa trips. So, may mga apat na tinamaan. Pero minor lang. Minor lang yung tama nila sa dahon. So, hopefully hindi naman siya dumami. Oo. Kaya yun, nagdadalawang isip kung tanggalin yung mga lemon natin, yung mga basil natin. Kasi baka nakakatulong sila in terms of trips. Yan. Parang sabi kasi nag-a-attract sila ng insect na lalaban ng trips. Parang ganun. Yan. So, goods naman lahat. Harvest lang tayo. Ayan, yun. Tumama na yung kulitis natin sa taas. So, kailangan ko talaga i-harvest yan. Baka bukas mag-harvest naman tayo ng kulitis. Kasi last time mga mustasa. So, dito, isa akong tinitingnan dito kung pwedeng i-harvest. Pwedeng harvest. Pwedeng lumaki ito. Yan. Mukhang lalaki yan. Yung iba, ayan o. Yung iba nag-abort or umi-impest. Yan. Ganun talaga nangyayari. So, last time ito namang mulberry. Pinurun ko na naman kasi sobrang taas na. So, far, yun lang naman. Wala naman masyado tayong kakaibang ginagawa ngayon. So, may nakakapasok pa rin mga ibon-ibon dito kasi binibisita nila yung alagan aming lovebirds. Tapos nanginginain na rin sa mga nakahulog. Pero ang tinitingnan ko kasi kung inaabala ba nila itong mga halaman natin. Hindi naman. So, hindi ko na sila masyadong hinanapan or pinigilan makapasok. Kung makakapasok man sila sa gilid-gilid, okay lang. Hindi naman sila ganun kadami. Siguro pinakamarami ko na nakita 4 sa isang puntahan nila dito. Pero mostly 1, 2 lang naman. Tapos pag nakita naman din na may tao na alis din naman sila. At wala silang dinadamage dito. So yun, yung gagawin ko rin naman pala sa basil since yung iba daw matatanda na. Baka magsasabi lang tayo ng buto. Then, hayaan na lang natin silang tumubo. Parang kulitis ba yung style natin gagawin sa basil. Hindi na natin sila masyadong ibi-baby. So, yun. Harvest na ako nito. Nakita nyo naman. Nakita nyo ba yung level ng tubig? Yan. So, 45 or 46 days na yan. So, goods naman. So, if any case, hindi ko siya ma-dispose lahat today. Ibabalik ko siya dito sa setup mamayang
hapon siguro. Hapon ko na siguro ilagay dyan. Tapos kinabukasan ulit, harvest ulit tayo. Okay, that's it. Thank you very much and see you next update. O gusto nyo makita nandun na siya sa kabila? O, sige. Wait lang. Kunin ko lang. Okay, so ayan lang naman. Since magkasukat naman sila, ilalagay ko lang siya dyan. Ayan. Ayan. So, nakaganyan lang sila. Ayan. Yung plastic na to. Ayan. Then, itambay ko lang sila dun sa baba. Then, siguro mga mamaya, mga alas 9, alas 10, kung wala pa naman talagang, kung hindi ko sila naubos, babalik natin sila dito sa reservoir. So, tatakpan ko lang to ng excess nating mga styro. Ayan. Takpan lang natin. So, that's it. Pero yan, tingnan nyo. Ayan, no? Malinis pa naman, no? Wala rin namang kitikiting nakapasok. Yata, wala naman. And, that's it. Maganda yan. Pero susunod, after ko yung ma-dispose, tas malinisan, lalagay natin ng waterproofing yung ilalim. Then, lining na tayo next time. That's it. So, by next week, expect na magkakaroon tayo ng improvement dito. So, magkakaroon dito ng 4 or 3 kung ilan man yung styro ko na libre. Kasi ginagamit natin na pang-excess yung ibang styro natin. Tapos lalagyan din natin dito. Nag-start tayo medyo kakaibang setup. Hindi mo kakaiba. Bagong setup ba? Yan. Kasi yung mga ibang challenges, mami-minimize natin pag mayroon tayong ganitong setup. Tsaka ano siya, yung takip niya, styro board, hindi yung nakaganito. Para madaling tanggalin, linisin. Kasi dyan lang mapupunta yung mga excess nating mga seedlings. Yan, dito kasi naiipon yung ugat dyan sa ilalim. So, paano ko lilinisin? Medyo matrabaho, kumbaga. Hindi naman sa ayaw ko ng trabaho, pero wag naman sobra-sobra. Yan. That's it. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.